May dumating po akong barkada na mahilig pong mag-inom ay humingi po ng mangga at pupulutanin daw nila. Hello po, magandang buhay po. Wala po muna ako sa garden. Ako po ay nadinis sa kusina. Niluluto ko po aring kamyas po na bigay po ng aking BFF na si Ma'am Daisy. Ginagawa ko pong minatamis pong kamyas. Titinan ko po kung ano pong niluluto kong kamyas ay magugustuhan din po ng mga BFF ko pong pupunta. Subok lang po. Ito na po ang anong maluto ko po ang aking pong minatamis pong kamyas, palalamigin ko lang po sa rep. Tatapos ko lang po magluto, dumating naman po ring aking pong barkada na tawagan po namin ay kumpare o pare. Kasi po humingi po ng mangga at sila daw po ay para pong magiinom po sila magkakabarkada ay masarap din daw pong pulutan aring Indian mango. Ay marami naman pong bunga ang aking Indian mango kaya okay lang po. Kaya sabi ko po ay wag lang talagang magpapakainom ng madami at mahirap din naman po pag lasing. Sasabihin mo sa akin kung matamis ha. Oh, ayos ka ang aking mini pool. Kaon. Yan. Oh, tanong mo. Kung hindi ka pa kung hindi ka pa marani pare, hindi ka makaka-isang sako. Ito po yung tanim kong euphorbia. Akakatuwa po, ang dami pong umili ng halamang ito. Kaya po pugwang-pugwang na po ang pinaglalagyan. Kaya po naisipan ko pong mag-propagate po nitong halamang ito. Ito naman po yung aking pinagkunan po ng kinat na euphorbia. Pinantay ko po para po mai-propagate ko. At ito naman po yung aking mga na-harvest o na-cut na euphorbia na akin po namang padadamihin. Ito pong halamang ito ay kailangan pong pag po kayo magkakatay nakagwantes dahil talaga po namang napakatinig pero napakaganda naman po ng kanyang bulaklak. Ang ginagawa ko po pag po naka-harvest po ka ng ganito pong halaman ay hindi pa po ito pwedeng itanim ng direkta. Kailangan ko po munang alsan po yung mga tinik po sa ilalim para po kung itatanim po natin ay hindi naman po mahirap-hirap at madidiretso po nating mailubog kasi po punong-puno po talaga siya ng tinik. After po na maalis po natin ang kanyang tinik, siguro mga 2 or 3 days ko po bago po siya itanim kasi po yung pinagkatan po natin at yung po pinagkalsan po natin ng tinik medyo sugat-sugat, may sugat pa po kaya po i-air dry po muna natin at siya po ay ating tutuyuin. Katulad po nito, alsan ko na po ng tinik. Hindi ko pa po siya pwedeng itanim. Hayaan ko po muna ng mga 2 to 3 days bago ko pa po siya itanim. Ito na po yung atin pong itinanim pong euphorbia. So ito po yung first batch o ito po yung naka 3 days na. And then meron pa po tayong second batch kasi inuna ko po muna itong itanim na mga
naalsa na po natin ng tinik. Kaya po, pag po tayo nagtatanim po ng euphorbia, talaga pong medyo sakripisyo po. Aalsin po muna natin ang tinik sa ilalim kasi hindi po natin siya mailulubog pag atin po siyang itinanim. Bibili muna po kami ng pakwan. Pakwan, mahilig po rin ng asawa ng aking kapatid na pakwan. Putok parang uso. Pag naputok ito yan, masarap. Para po kayo naman ay maiba naman po at hindi po naman lagi yung halaman ko. Ari po, papakita ko po sa inyo ang halaman po naman na rin aking kumare. Yan, hindi ko na lang po siya maipapakita at medyo mahihiyain po aking kumare. Yan, so kita po ninyo. Yan, nabubusog po kayo sa kanyang halaman. Talaga po naman kaganda. Yan po, ang halaman ni kumare. Yan. At sa garden na po ako, may papahinugin po akong saging kaso muntik na po akong madapa. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye po!